Isang senior citizen na itala bilang kauna-unahan at kumpirmadong nasawi dahil sa pagpapaputok. Ninoy Aquino International Airport nakapagtala ng record-breaking na bilang ng mga pasahero noong 2024. Higit 2 milyong pasahero na itala naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange noong holiday season. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magsasagawa ng full cabinet meeting sa January 7 ayon sa Presidential Communications Office. Ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng ihain na sa susunod na linggo. At pagdiriwang ng pagpapalit ng taon, sinalubong ng terrorist attack sa New Orleans, USA. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Iba't ibang hamon na ang hinarap ng Pilipinas sa nagdaang taong 2024. Ayon sa ilang analyst, upang maibsan kahit papaano ang pasanin ng ating mga kababayan, dapat tutukan ng Administrasyong Marcos ang mga mahalagang usapin sa bansa. At kung ano-ano ang mga isyong yan, ito ang balita ni Nel Mariboho. Number one na dyan may kinalaman sa sigmura natin ng mga Pilipino, no? Yung tungkol sa ekonomiya. So, isa na doon yung patuloy na pagtaas ng yung mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pangangailangan ng Pilipino, pagkain, fuel. So, dapat i-address yan agad-agad ng ating administrasyon. Inflation o ang bilis ng antas ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ang isa sa problema dapat natutukan ng pamahalaan ngayong taon 2025. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, dapat maramdaman ng mga mahihirap na Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin na sa nakalipas na taon ay patuloy na tumataas. Tulad na lamang ng presyo ng bigas at produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa Kadiwa. 44 pesos naman ang imported commercial rice, habang ang local commercial rice ay nasa 42 pesos per kilo. Habang nagkaroon naman ng rollback sa produktong petrolyo bago magpalit ng taon. 30 sentimos ang nabawas sa presyo ng gasolina at diesel, habang 90 sentimos naman sa kerosene. Noong Nobyembre, tumaas sa 2.5% ang inflation rate mula sa 2.3%. Malaki ang naging kontribusyon ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Bukod rito, ayon kay Professor Coronacion, dapat ring solusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyu ng korupsyon. Sa gitna na rin ito sa naging usapin sa 2025 national budget. Another one is corruption. O kinakailangan ay maging, kasi ito lang national budget na talagang sumama yung imahin administrasyon. Kasi parang lumalabas nga ang kanilang inatupag, ang kanilang binigyang prioridad ay yung self-interest nila kaysa sa public interest. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, krisis sa edukasyon ang isa sa mga dapat tutukan ng administrasyon na pangunahing nakakaapekto na sa mga kabataan. And the problem also encompasses a lot of other problems like youth crime, the digital literacy of our young people. So the education crisis is not just about the DepEd, about classrooms, about the curriculum, no. Bukod rito, dapat rin anyang tingnang mabuti ng pamahalaan ang kalagayan ng maritime economy. It also encompasses a lot of serious issues as well, like our maritime security, no, our the health of our seas, the health of our maritime environment. Paliwanag ni Attorney Yusinko, ang mga isyong ito ay dapat natugunan ng administrasyon dahil hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon ng nakataya rito kundi ang mga susunod pa.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsasagawa ng full cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Martes, January 7. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, kabilang sa magiging agenda ng pulong ay ang legacy projects ng pamahalaan. Bilang paghahanda, nagpulong kanina si PBBM kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, sinabi ni Chavez na ang taunang Van de Noor sa Malacanang ay magaganap sa Enero 11. Tinawag ng isang teacher solon na palusot ng Marcos administration ang pagbilang sa ilang institusyon sa education sector sa 2025 national budget. Muli rin itong iginiit na puno umano ng pork barrel ang 2025 General Appropriations Act. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang binibilang lang din namin, palusot lang din na yun no, ng Marcos administration. No, ang binibilang din namin yung siyempre sa DepEd, Basic Ed, yung sa CHED, yung mga state colleges and universities. No, yun lang din yung binibilang natin. Kung si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tatanungin, hindi dapat ibilang sa sektor ng edukasyon ang mga institusyon na nakapaloob o nakaugnay sa Department of the Interior and Local Government at Department of National Defense sa pinirmahang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act o GAA. Ibinilang sa education sector ng PBBM administration ang Local Government Academy, Philippine National Police Academy, Philippine Public Safety College, National Defense College of the Philippines at Philippine Military Academy. Dahilan upang umabot sa 1.055 trillion pesos ang budget para sa sektor ng edukasyon. Mandato ng Local Government Academy ang pagsasanay ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Samantalang para naman sa police education, ang Philippine National Police Academy. Ang Philippine Public Safety College din nagsisilbing education institution para sa mga tauhan ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Para naman sa training ng mga susunod na defense and military officials, ang National Defense College of the Philippines at Philippine Military Academy. Ayon sa Teacher Solon, pandilin lang na ibilang ang ibang institusyon sa education sector. Medyo nakakaloko kasi yung sinasabi kasi na kumbaga priority, pero ano ba talaga yung talagang pangangailangan? No, dapat sumunod tayo doon sa talagang pangangailangan ng education sector, doon sa basic at saka sa mga colleges. Ganito rin ang pananaw ng Teachers Dignity Coalition na nagpaplano na kasama ang ibang grupo na maghain ng petisyon upang kwestiyonin ang legalidad ng 2025 national budget. Batay sa saligang batas, dapat pinaglalaanan ng pinakamataas na pondo ng pamahalaan ang edukasyon. So, doon po sa presentasyon po niya sa Saligang Batas, lumalabas, ang tinutukoy niya na edukasyon, yung edukasyon ng mga maliliit na mga bata. No? Dahil hindi ito tungkol sa education para sa military, education para sa police, education para sa local government. Kapwa naniniwala sina Congresswoman Castro at Teachers Dignity Coalition Chairperson Basas na sa 2025 national budget, binigyan ng prioridad ng gobyerno ang mga politiko lalo na't isang election year ang 2025. Anila, pakitang tao ang pagveto ni PBBM ng 26 billion pesos na pondo sa Department of Public Works and Highways para sa taong ito. Gayong nasa 288 billion pesos ang insertions dito sa Bicameral Conference Committee. Kaya talagang itong budget na to ay sabi nga namin ay parang punong-puno ng pork. Yung mga politiko talaga binigyan ng priority no ng gobyerno, hindi yung mga taong bayan. No? So asahan po natin na ito isasalubungin ng protesta, sasalubungin ito nung pag-question hanggang sa legalidad dito sa Korte Suprema. Panawagan din ng mga ito sa publiko sa paparating na halalan. Huwag nang iboto ang mga traditional politician na nagbibigay ng panandaliang lunas sa gutom sa pamamagitan ng karampot na ayuda. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaasahan ng Philippine Ports Authority ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan simula bukas. Batay sa kanilang monitoring, sinulit ng mga umuwi sa probinsya ang mahabang bakasyon bago sila bumalik sa trabaho sa darating na Lunes. Kaya payo ng PPA, mas agahan pa ang pagpunta sa pantalan bago ang oras ng kanilang biyahe. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Actually, inaasahan po natin na magsisimula na yung dagsa ulit ng mga tao starting Friday hanggang Saturday and Sunday po, no? Pinaghahandaan ng Philippine Ports Authority ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan simula bukas araw ng Biyernes hanggang sa weekend. Magsasabay-sabay ng babalik ang mga nagbakasyon sa mga probinsya na sinulit ang mahabang bakasyon. Kaya pinapayuhan ng Philippine Ports Authority ang mga pupunta sa mga pantalan na maglaan ng mas mahabang oras. Dati po ang ating sinasabi ay 2 hours dapat before their trip and dapat nasa pantalan na sila. Pero ngayon po nakita natin na sobrang dagsa ng mga tao at napakarami po ng mga kababayan na nag-uwian. Ang mas maganda po at least 4 hours, no? Considering na may mga traffic po kang pantalan, may mga daanan po, no? So mas maganda po at least 4 hours po. Paalala ng PPA, mag-online booking na lamang para hindi na maabala pagdating sa mga terminal. Iwasan din na magdala ng maraming gamit. Pangunahing pantalan na inaasahang dadagsain ng mga pasahero ang Batangas Port, kung saan tinatayang papalo sa 20 hanggang 25,000 na pasahero ang dadaan kada araw. Susundan ito ng Panay Guimaras area, Mindoro, Bicol at Bohol. Sa ngayon ay nasa 3,673,343 na ang passenger traffic o yung mga pasaherong dumaan sa mga pantalan simula December 15 hanggang alas 6 ng umaga ng January 2. Kaya posibleng maabot ang kanilang passenger forecast na 4,585,280 hanggang January 5. Dahil bandang dulo ng mga holiday ang pinakamaraming pasahero na kanilang naitatala. As of today, ng 6 a.m., nasa 3.6 million passengers na po tayo. Mas malaki po ito, no, kumpara po sa last year natin. Kaya inaasahan natin na sa susunod na mga araw, mas dadagsain pa po ang mga pantalan. Sabi ng PPA dahil maraming hindi nakauwi sa mga probinsya noong undas dahil natapat ito sa bagyo. Kaya marami sa ating mga kababayan ngayong Disyembre na lang nagsiuwian. At dahil mahaba ang holiday ngayon at natapat pa ang December 25 at January 1 sa araw ng Miyerkules, karamihan ay sinulit na ang bakasyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang pinakamataas na passenger count nito sa buong taon ng 2024. Samantala ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, record-breaking din ang naitalang bilang ng mga pasahero sa nagdaang holiday season. At mula sa PITX, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano ang nakitang dahilan ng NAIA at PITX? Bakit mas maraming mga pasahero nitong 2024? Victor, ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, mas mataas na yung confidence sa air travel na nakita nila kaya mas maraming mga pasahero. Mas marami nila ngayon yung mga bumabiyahing Pilipino at gayon din mas marami din yung mga dayuhan naman na nagpupunta dito sa ating bansa. Dito naman sa PITX, maraming factors silang tinitignan pero isa dyan ay yung pagkakaroon o yung pagbubukas ng istasyon ng LRT1 na nagamit na ng mga pasahero nitong holiday season kaya nag-contribute yan dun sa pagtaas ng bilang ng mga pasahero nitong ang nagdaang holiday season. Naitala ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang pinakamataas na passenger count sa paliparan nitong 2024. Batay sa datos na inilabas ng private operator nito na New NAIA Infra Corporation o NNIC, umabot ng mahigit 50 million na pasahero ang bumiyahe sa NAIA.
Mas mataas ito ng higit 5% noong 2019 o bago ang pandemic at 10% namang mas mataas noong 2023. Sa opisyal na pahayag ng presidente ng NNIC na si Ramon ang pagdamian niya ng mga pasahero ay senyales na mataas na ang confidence ng mga pasahero sa air travel. Dahil dito ang layunin anya nila ay maging mas maayos pa ang passenger experience ng mga pasahero. Ngayong 2025 naman, sinabi ng NNIC na ang focus nila ay ang patuloy na improvement ng NAIA at pagpapabilis ng operasyon sa loob nito. Layunin ng NNIC na gawing modern at efficient ang paliparan para makatugon din sa pangangailangan sa turismo at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Samantala, ang PITX naman lumagpas sa 2 milyong mga pasahero ang naitala sa kabuuan ng holiday season. Mula December 20 noong nakaraang taon hanggang unang araw ng 2025, umabot sa 2,347,800 ang mga bumiyahe sa PITX. Record-breaking season tayo, no? Magmula na simula ang PITX operations, no? Talaga namang ngayon na yung pinakamataas na naitala nating numero ng mga pasahero. Nitong holiday season, naitala din ang pinakamataas na foot traffic sa kasaysayan ng terminal. Noong December 23, umabot sa higit 230,000 ang mga pasaherong nagdatingan sa terminal kasama na ang mga uuwi sa probinsya para sa mahabang bakasyon. Nakita natin yung appreciation ng mga kababayan natin sa isang intermodal terminal. Nakita nila yung convenience ng isang intermodal terminal na isang kompletong lugar kung saan mas magiging kumbinyente at safe yung kanilang pagbiyahe. Naniniwala ang PITX na na-manage naman nila ng maayos ang dagsa ng mga pasahero sa nagdaang holiday season. Kahit mayroong ibang aberya tulad ng pagbagal ng turnaround time ng mga provincial bus dahil sa traffic at pagkaubos ng ticket. Happy kami sa preparations na ginawa natin dahil meron naman tayong datos na pinaglaanan, ano? Yung 3 S na binabantayan natin, natugunan natin na mabuti. No? Unang-una yung supply. Unang S, yung supply ng pampublikong sasakyan. Pangalawa, yung safety, natugunan din natin. And of course, yung security. Kita nyo naman, di ba? Ang dami ditong members ng PNP. Sabay ng dagsa ng mga pasahero dito sa PITX, umabot naman sa higit 700 ang mga nakuhang illegal items mula sa mga pasahero. Pinakamarami dyan ang lighter, kutsilyo, cutter at mga gunting. Meron ding mga nakuhang butane gas, LPG tank, itak, mga paputok at isang 5 fingers o knuckle bars o yung bakal na isinusuot sa kamay at itinuturing na isang deadly weapon. Victor, as of 5 p.m. kanina doon sa update ng PITX, meron nang nasa 126,000 na passenger o pasahero yung naitala dito sa terminal. Ngayong araw, ine-expect nila na pwede pang umabot ng 170,000 yung mga pasahero. At marami pa rin talaga ngayon na bumabiyahe dahil nga ito yung inaasahan na yung mga galing ng probinsya na nanggaling sa mahabang bakasyon ay uuwi ngayon sa Metro Manila, habang yung mga galing naman dito sa Metro Manila at nagbiyahe sa mga kalapit na probinsya ay uuwi naman doon sa mas malalayong probinsya. Sa ngayon, yan muna ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, JP Nunez. Nadagdagan ngayong araw ng 188 ang naitalang biktima ng paputok ayon sa monitoring na ginagawa ng Department of Health. Kasama sa mga naitalang kaso ay ang mga nasabugan ng paputok na nagtamo ng pagkasunog ng balat at ang iba ay naputulan ng bahagi ng katawan. Samantala, kinumpirma rin ng ahensya ang isang nasawi dahil sa paputok. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, anong edad ba ang may pinakamalaking bilang na naitala ng DOH sa mga naging biktima ng paputok ngayon? Victor, ayon sa Department of Health, edad 18 taong gulang pababa yung karamihan
sa naitala nilang nabiktima ng paputok kung saan 322 patients o lagpas kalahati doon sa kabuuang bilang na naitala ng DOH na firecracker-related injuries ngayon mula December 22 noong nakaraang taon hanggang kaninang umaga. Sa namatay, may isa akong 78-year-old na namatay due to the sinturon ni Judas. Confirmed na yun. 78 years old na male. Namatay siya dahil sa isang sinturon. Kuminsan kasi yun, maraming palburo yun eh. Pagka pumutok sabay-sabay, pwedeng napakalakas na parang dinamita yun. Baka may defect, kaya nasabugan siya. Sa pagbabantay ng Department of Health simula noong holiday season, isa na ang kinumpirma ng ahensya na nasawi dahil sa paputok. Naitala ang insidente noong December 22, 2024, ngunit tuluyan ng binawian ng buhay ang 78 years old na lalaki mula sa Nueva Ecija. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang paputok na sinturon ni Judas at ilang komplikasyon ang sanhi ng pagkasawi ng pasyente. Nangyari siya noong December 22 bago magpasko. Pero namatay siya nitong December 27. So siguro sa seriousness ng injury. Nagkaroon siya ng acute respiratory failure secondary to a health-associated pneumonia due to multiple injuries. Samantala, umabot na sa 534 ang kabuuang bilang ng mga biktima ng paputok simula pa noong December 22 noong nakaraang taon. At karamihan sa mga ito ay 18 taong gulang pababa o mga kabataan. Quitis po ang nangungunang dahilan. Alam nyo kasi yung quitis, pag sinindihan mo yun, hindi mo na makontrol. Pwedeng hindi lumipad pataas yun eh. Pwedeng papunta sa tao. Nangungunang dahilan ng pinsala ng paputok. Ang sumunod, boga. Illegal din yun, di ba yung boga? Boga at 5-star at whistle bomb. Bukod sa mga biktima ng paputok, sinabi ni Secretary Herbosa na kasama sa kanilang monitoring nitong nakaraang holiday season at pagpapalit ng taon ang road traffic incidents. Malaking bagay ang pagbaba. 10% lower po yung fireworks-related injuries. Pero 33% increase po ng road traffic injuries. At karamihan dito, two-wheeler motor vehicle. So ito ang kailangan natin tutukuan. 90% nung na-injure na two-wheeler, hindi po naka-helmet. Pagmamaneho ng walang safety gears tulad ng helmet at pagmamaneho ng lasing pa rin ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng aksidente sa kalsada ayon sa DOH. Victor, nandito tayo ngayon sa Tondo Medical Center kung saan ayon sa kanilang pamunuan, 56 na yung naitala nilang na biktima ng paputok na dinala nga rito sa nasabing ospital at 76 naman yung naitala na nilang road traffic incidents. At bukod nga doon sa road traffic incidents at mga nabiktima ng paputok, minomonitor din ng Department of Health simula nung holiday season hanggang ngayong pagpapalit ng taon yung mga non-communicable diseases, partikular na yung atake sa puso, stroke at asthma. Ayan muna ang update dito sa Tondo, Manila. Balik sa'yo, Victor. Maraming salamat, Jed Neresina. Nadagdagan pa ang kaso ng indiscriminate discharge of firearms o pagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Base sa tala ng Philippine National Police o PNP, umakyat na ito sa 30 kung saan 24 ang naaresto. Kabilang sa mga naaresto ay 4 na sibilyan mula sa National Capital Region, isang tauhan ng Armed Forces of the Philippines at tig-isang sibilyan mula sa Region 2 at 3. Meron ding naaresto mula sa Regions 4A, 6, 7, 8, 9 at 10. Umabot din sa 17 ang nakumpiskang armas ng mga otoridad. Samantala, 5 ang naitalang nasugatan dahil sa indiscriminate firing.
At narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si May Viandog mula sa Australia. Inararo ng isang pickup truck ang dose-dosenang taong nagkakasiyahan sa pagpapalit ng taon sa New Orleans, USA. Tinawag naman itong isang terrorist attack ng gobernador ng estado matapos makilala ang suspect na inspired ng terrorist group na ISIS. Samantala, pagsabog ng isang sasakyan sa Las Vegas ngayong araw, posible umanong konektado sa New Orleans attack. Ito ang balita ni Marie Peñaranda. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he is inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle. Umakyat na sa 15 ang bilang ng mga namatay habang dose-dosena ang sugatan matapos sagasaan ng isang truck ang mga nagkakasiyahan sa Bourbon, New Orleans sa estado ng Louisiana ilang oras matapos ang pagpapalit ng taon. Kinilala ang suspect na si Shamsuddin Jabbar, isang US-born citizen at Army veteran na nakatira sa Texas. Ayon kay President Joe Biden, may impluwensya ng teroristang ISIS ang suspect. Natagpuan din ang 2 explosives sa French quarters ng syudad kung saan nagkakatipo ng mga tao sa pagtatapos ng taong 2024. Agad namang inamyendahan ni Louisiana Governor Jeff Landry ang dapat sanang emergency declaration na ihahayag niya bukas para sa paghahanda ng Super Bowl at Mardi Gras celebration sa syudad. But because of the events today, I have amended that emergency declaration and issued it today. Ayon sa mga otoridad, patuloy na itinuturing na active ang kaso at posibleng mayroon pang ibang kasama ang suspect. Samantala, iniimbestigahan na din ng FBI at ng local authorities kung may kinalaman ang pangyayari sa New Orleans sa sumabog na Tesla truck sa harapan ng Trump Tower sa Las Vegas ngayong umaga. Ayon sa ulat, patay ang driver ng sasakyan. And the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection with the attack in New Orleans. Patuloy namang kinikilala ng New Orleans Parish Coroner's Office ang pagkakakilanlan ng mga biktima ng insidente. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resignation ang mga senior aide ni South Korean President Yoon Suk-yeol, kabilang ang kanyang chief of staff at secretaries. Gayunman, hindi tinanggap ng acting president na si Choi Sang-mok ang kanilang pagbibitiw. Aniya, mas kailangan na gayon na mapalakas ng ekonomiya at pagpapatatag ng gobyerno. Samantala, nagmatigas si Yoon na sumama sa mga aaresto sa kanya. Sinabi ni Yoon na lalaban siya hanggang wakas kontra sa mga tinawag niyang anti-state forces na nagbabanta sa soberanya ng bansa. Itinala ng India Meteorological Department o IMD ang 2024 ang pinakamainit na taon sa bansa mula 1901, kung saan umabot ang temperatura na 0.65 degrees Celsius na mas mataas kaysa normal. Ayon sa United Nations, ang 2024 ay ang pinakamainit na taon sa buong mundo. Nakaranas ng pinakamahabang heatwave ang India noong 2024 na may mga temperaturang umabot ng 45 degrees Celsius sa New Delhi. Umabot rin ang temperatura sa 49.2 degrees Celsius na tumabla sa record ng 2022. Patuloy na umaasa ang India sa coal para sa kuryente at inaasahang magiging net zero economy lamang pagsapit ng 2070. Ang epekto ng global warming ay nagdudulot ng matitinding bagyo at pinsala sa mga ari-arian at pananim. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si May Viandog. Magandang gabi. Posibleng ihain na sa Kamara sa susunod na linggo ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang mga reklamong nais magpatalsik sa pangalawang Pangulo at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Ito ang balita ni Rosalie Cos. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. May mga kongresistang nagpaabot ng impormasyon kay House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa balak na paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Kung sakaling matuloy, ito na ang ika-4 na reklamo laban sa pangalawang Pangulong ibig mapatalsik sa pwesto, kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Ayon kay Velasco, nasa tanggapan niya pa ang mga naunang reklamo at kasalukuyang pinag-aaralan ng kanilang legal department bago i-transmit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa Lunes, January 6, umano niya matatanggap ang ulat ng legal department kaugnay ng impeachment complaints. Tumanggi naman si Velasco na idetalye kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorse ng ika-4 na impeachment complaint. Dagdag pa nito, may hindi bababa 10 kongresista rin ang nagsabi sa kanyang pinag-iisipan ng mag-endorse ng isa sa mga unang inihaing impeachment complaint. There are just a few of them, maybe around 10, 12. By Monday, I should have some idea as to whether they will indeed endorse any of the complaints. Samantala, plano na ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na makipag-usap sa iba pang nag-endorse ng impeachment complaint. Ang mambabatas ng isa sa mga nag-endorse ng ikalawang inihaing impeachment complaint laban kay VP Duterte. Kaya nga kami ay nagbabalak na magpatawag ng ng meeting doon sa mga nag-endorse at saka yung mga nag-file ng impeachment complaint para magkaroon ng isang effort para ma-push natin itong Marcos government, itong Marcos administration para at saka siyempre yung House leadership na rin para ituloy na tong impeachment. But since we are bound by a common cause, why not? We are willing, very much willing to meet with them because we only have one goal. We filed separate impeachment complaints. Bukod dito, may inihahanda rin ng Makabayan Bloc sa Kamara na pagkilos upang hikayatin ng Marcos administration at ang liderato sa House of Representatives na suportahan na ang efforts upang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakanselahin na ng Office of the Solicitor General ang lahat ng birth certificate ng mga foreign nationals na nagtrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, kukumpiskahin din nila ang mga ari-arian at iba pang assets na ililegal na nakuha ng mga ito. Anya, hindi natatapos sa December 31 ang deadline ng kanilang kampanya laban sa mga ipinasarang internet gaming licensees. Tiniyak ni Solgen na ilalabas nila ang estimated amount ng kanilang fraudulently acquired assets ng foreign POGO workers sa lalong madaling panahon. Pinalawig pa ng Quezon City Government ang paglalaan nito ng libreng sakay sa mga public commuter. Ito ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang electric bus na nagsimula ng bumiyahe sa lungsod ngayong araw. Nagpaalala naman ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa mga pasahero kaugnay ng pagsakay sa electric Q-City bus. Nagbabala rin ang mga ito laban sa maninira at magbabandalismo sa mga e-bus. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. This is the first day ng ating launch ng ating electric bus. Umarangkada na ang mga electric bus ng Quezon City Government kasabay ng pagsisimula ng taong 2025. Karagdagan nito sa mga tradisyonal na pampublikong bus na naghahatid ng libreng sakay sa mga pasahero sa lungsod. Sa inisyal na operasyon, 6 na mga brand new electric bus ang nagsimulang bumiyahe sa isang rutang itinalaga sa pagitan ng Quezon City Hall at Cubao. Bawat electric Q-City bus ay may configuration o disenyo na kahalintulad ng mga
City bus kung saan mayroong mababang sahig. Nakadisenyo ito para mas madaling makapasok at makababa ang mga pasahero. May seating capacity rin ito na 41. Mas malawak rin ang espasyo para sa mga standing o mga nakatayong pasahero upang matiyak na komportable at ligtas pa rin ang pagsakay. Mayroon din itong mga closed-circuit television para sa seguridad ng mga pasahero. Plano rin itong lagyan ng Global Positioning System o GPS at libreng Wi-Fi o internet connection. Nandito tayo ngayon sa loob ng electric Q-City bus na talaga namang brand new at malamig yung air condition dito at yung lugar nakikita nyo dito malinis at bago pa yung mga upuan din, no? At talagang komportable para lalo doon sa ating mga kababayan na mga senior citizen kaya ni Nanay. Tama po ba, Nay? Tama po. Ayan, approve kay Nanay. Paliwanag ng pamahalaang lungsod Quezon, ang hakbang na ito ay alinsunod sa advokasya nito na pangalagaan ng kapaligiran. Dahil ito ay electric bus, inaasang makatutulong ito na mabawasan ang polusyon mula sa mga tradisyonal na sasakyan. Laking ginhawa naman ang dulot nito sa mga pasahero. Malaking bagay ito dahil sa pamasahe, pabula dito hanggang Cubao. Malaki rin yung pamasahe. Nakakatipid kami, hindi na kami gumagastos. Kaya yun, medyo nabibili na namin ng pagkain yung pamasahe. Yung ganitong pangyayari na libre pong sakay, maraming natutulungan, nakakasave sa pamasahe, di ba po? Pag hindi ka nagmamadali, maghintay ka lang, makakasakay ka rin. Sa kasalukuyan, mayroong 8 ruta na pinagsisilbihan ng mga libreng sakay na pampublikong bus na hatid ng Quezon City LGU. Kabilang dito ang mga ruta sa pagitan ng Quezon City Hall at iba't ibang lugar sa lungsod, kabilang na ang Cubao, Litex o IPB Road, General Luis Avenue, Mindanao Avenue via Visayas Avenue, Gilmore Avenue, Ortigas Avenue at Muñoz. Habang mayroon ring isang ruta sa pagitan naman ng Welcome Rotunda at kanto ng Aurora Katipunan Avenue. Nakaalalay naman ang mga kawani ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ng Quezon City Government upang masiguro ang maayos na pagbiyahe ng mga e-bus. Siguro ang paalala lang po namin para sa mga pasahero na nalilinging malinis, bawal po kumain or uminom ng pagkain o inumin doon sa loob ng bus dahil po para mapatatili natin yung kalinisan nung bus. Ayon pa sa TTMD, dumadalas din ang vandalismo o pagsusulat sa loob ng mga tradisyonal na bus. Binigyan din ng departamento na labag ito sa batas at maaaring patawan ng kaukulang parusa ang mga mahuhuli kaugnay nito. Ang instructions ko na din po sa ating mga traffic enforcers na nagbabantay ng mga electric bus natin at sa mga dispatching areas natin na pag may nahuli po ay dalhin po agad sa pinakamalapit na barangay hall o presinto para po masampahan ng karampatang parusa po. Target ng lokal na pamahalaan na dagdagan pa ang mga electric Q-City bus upang makapaglingkod sa mas marami pang public commuters. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Na-turnover na sa Philippine Navy ang Underwater Navigation and Communication System na natagpuan sa San Pascual, Masbate. Ayon kay Police Regional Office 5 Chief, Police Brigadier General Andre Dizon, nagsasagawa na ng mas masusing investigasyon upang matukoy kung saan talaga nang galing at para saan ito. Base sa inisyal na pagsisiyasat, lumalabas na ito ay mula sa China base sa markings na nakita. Sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Enero ang pagbebenta ng mas mura at mas healthy na klase ng bigas. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Meron tayong ilo-launch ngayong simula ng taon. Ito yung Sulit Rice at Nutri Rice. Katuwang yung tinatawag natin na Rice for All para sa ating mga kadiwa at sa mga piling pamilihan at estasyon ng tren. Nakatakdang ilunsad ng Department of Agriculture ang Sulit at Nutri Rice ngayong buwan. Ang Sulit Rice ay white broken rice pero mabibili lamang sa halagang 35 pesos hanggang 36 pesos kada kilo. Ito ay galing sa mga rice importer at mga local trader. Ang Nutri Rice naman ay well-milled brown rice na ibinebenta sa 37 pesos hanggang 38 pesos kada kilo. Ito ay mas healthy kainin dahil isang beses lang ito dumaan sa milling process. Kaya maraming mga natitirang fiber at nutrients sa mga butil nito.
Ang Nutri-Rice at Sulit Rice ay available sa mga kadiwa ng Pangulo Centers, pamilihan at sa LRT at MRT stations sa Metro Manila. At we can assure the public that marami tayong enough na supply para sa lahat. Samantala, bago matapos ang Marcos administration, target ng DA na makapagbukas ng 1,500 kadiwa ng Pangulo Center at kiosks sa bansa. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-iisang buwan nang namamalagi sa mga evacuation center sa Canlaon City ang mga residenteng lumikas dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Sa ngayon ay nagiging hamon na para sa pamahalaang lungsod kung papaano pagkakasyahin ang kanilang natitirang pondo para patuloy na mabigyan ng ayuda ang mga lumikas na residente, lalo na ng pagkain at iba pang pangangailangan. May mga residente na ring gusto nang umuwi sa kanilang mga lugar upang makapaghanap buhay. Ito ang balita ni Gladys Tuabi live. Gladys, meron na bang ginagawang hakbang ang LGU dyan para matugunan yung maaaring maging kakulangan sa mga ayuda para sa mga evacuee? Victor, upang matugunan ito ay pinamadali na ng Canlaon City Local Government Unit ang pagproseso ng kanilang quick response fund. Especially andyan ang posibilidad na madagdagan pa ang bilang ng mga evacuees sa Canlaon City kung sakaling iaakyat man sa alert level 4 ang bulkang Canlaon. At bukod dito, ay lumapit na rin sila sa provincial office ng Negros Oriental upang mabigyan sila ng financial assistance. Paubos na ang pondong ginagamit ng Canlaon City para alalayan ang mga pamilyang inilikas mula sa kanilang tahanan dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Canlaon simula noong December 9. Ayon kay Edna Luma si Campo ng Public Information Office ng Canlaon City, hanggang 12 araw na lamang ang kayang abutin ng kanilang pondo sa ngayon. The challenges po naman po is the needs of the evacuees po because when it comes to the food, mga ganyan, actually for us sa ngayon, we can only accommodate them within 12 days. Mahihirapan na silang matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng halos 2,000 ngayon. When it comes to sa financial aspect po, yung 30 million na binigay ng national government last year, it was already exhausted na po. Kaya po this year, hopefully, the province of Negros Oriental will already augment financial aid to us, especially na nag-allocate din ng national government ng 30 million to them. Proseso ng kanilang quick response fund sa taong ito para agad na magamit lalo't hindi pa sigurado kung kailan makakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Lumapit na rin ang LGU sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental upang mabigyan sila ng pinansyal na tulong. Malaking tulong naman ang family food packs at non-food items na binibigay ng Department of Social Welfare and Development upang kahit papaano ay matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. As of Monday, may nakapreposition na ang ahensya na higit 40,000 family food packs at halos 9,000 non-food items para sa 2 probinsya ng Negros Island. Pagtitiyak ng DSWD, nakahanda sila para maibigay ang pangangailangan ng mga evacuee, lalo na sa posibilidad na pagsasagawa ng planned exodus sa lungsod kung iaakyat sa alert level 4 ang bulkan at inaasahang aakyat sa 33,000 o higit pa ang madaragdag na bilang ng mga evacuee sa Canlaon City. Bukod sa pondo, hamon rin sa Canlaon City ang pagpapanatili sa mga residente sa mga designated evacuation areas dahil sa pag-aalala sa kanilang naiwang kabuhayan na pagsasaka. Sa tala ng LGU, higit 2,000 pamilya ang nangangailangang bigyan ng alternatibong kabuhayan. May
tinahasa na po yung local chief executive namin to coordinate with the DSWD as well when it comes to their livelihood as well na affected, and also the Department of Agriculture. Ganyan po. And we also wrote a letter to the President as well for assistance for the family, for them to have a capital sa kanila pong pangkabuhayan. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Canlaon City LGU sa DOST CIVOLCS upang magpadala ng mga kinatawan sa mga evacuation center at ipaliwanag ang kahalagahan ng kanilang pananatili sa mga evacuation areas. Ang Canlaon City ay isa sa mga lugar na maaapektuhan sa posibleng malakas na pagsabog ng bulkan. Samantala, sa bahagi naman ng La Castellana, idinadaing na ng mga evacuee ang makabalik na sana sila sa kanilang tahanan para makapagtrabaho na ulit. Bagaman na ibibigay ng LGU ang kanilang pangunahing pangangailangan, ay umaasa silang makabalik na sa kanilang lugar upang makapagtrabaho na ulit at masuportahan ang kanilang pamilya. Sana hindi na pumutok yung bulkan para hindi na kami makaalis-alis sa aming lugar. Tuloy-tuloy yung hanap buhay namin. Siyempre, marami kaming anak na pinag-aaral. Pinansyal sa pagbalik ng eskwela sa college. Kasi siyempre, ang anak ko, yung sa ibang lugar, hindi naman naapektuhan ng bulkan eh. Di, papasok na sa 13, wala kaming mabibigay na allowance. Ganun ang problema namin dito kasi hindi ba kami makahanap buhay dito. Sa kasalukuyan, higit 2,000 pamilya ang nasa evacuation centers mula sa 5 barangay ng La Castellana na nasa 4 to 6 kilometer permanent danger zone o PDZ ng bulkan. At kung iakyat sa mas mataas na alert level ang Canlaon, 9 na barangay mula sa lungsod ang kailangang ilikas, kung saan aabot na sa 37,000 individuals. Victor, sa nakalipas na 24 oras, ang DOST CIVOLCS ay nakapagtala ng 28 volcanic earthquakes at 7 pagbuga ng abo. Itong pagbuga ng abo, Victor, ay isa sa mga parameters na binabantayan ng DOST CIVOLCS kung iaakyat sa alert level 4 ang bulkan dahil nangangahulugan ito na may magma na gumagalaw. At bukod dito, binabantayan din ang volcanic earthquake at ang pamamaga ng bulkan dahil sa sustained na aktibidad ng mga nasabing parameters, Victor, andyan ang posibilidad na magkaroon ng malakas na pagsabog. At kung iaakyat man sa alert level 4 ang bulkan, mas lalawak pa ang lugar na kinakailangang magpatupad ng paglikas, at least nasa 10 kilometers danger zone mula sa bulkan o higit pa. Sa nakalipas na o sa huling pagsabog ng bulkan noong December 9, Victor, ay nilinaw naman ng DOST CIVOLCS na walang lahar flow na nangyari dahil konting materials lamang ang ibinuga nito at wala namang malakas na pag-ulan na naranasan dito sa paligid ng Negros Island. Victor? Maraming salamat, Gladys Tuabi. Ang susunod na balita ay naglalaman ng sensitibong video. Pinapayuhan ang mga magulang na patnubayan ang kanilang mga anak sa panunood. Ligtas na ang pulis na nasugatan sa pakikipagbarilan sa 2 kriminal sa Zamboanga noong bisperas ng bagong taon. Ayon kay Zamboanga City Police Office Chief Police Colonel Kimberly Mulitas, si Police Senior Master Sergeant Ryan Mariano ay nagtamo ng sugat sa tiyan ng mabaril ng mga sospek. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Si Sergeant Mariano, si Ryan Mariano, and yan ang team niya na for deployment. Nag-identify sila ng target and one of them is Javier Patin. Yun yung isa na neutralize, and then after the briefing, dahil ongoing na operation, nag-deploy tayo ng tao. During that day, December 31, dual ang role ng mga pulis natin. Bantayan ang mga simbahan natin at bantayan yung mga places of convergence. At the same time, ongoing yung kanilang operation against this person. Eksena sa pelikula ang tagpong ito noong gabi ng December 31 sa Zone 1 Barangay Ayala, Zamboanga City. Sa video, makikita na nakaupo ang pulis na si Police Senior Master Sergeant Ryan Mariano sa isang establishmento sa gilid ng kalsada.
Ayon kay Zamboanga City Police Office Chief, Police Colonel Kimberly Mulitas, nasa operasyon laban sa mga kriminal habang naka-civilian clothes si Mariano noong araw na iyon. Ang isa sa target ni Mariano na si Javier Tating dumaan lula ng motorsiklo. Mabilis na nakilala ng mga suspect ang pulis at pinutukan ito. That afternoon, nakabantay yung team ni Sergeant Mariano and dumating nga yung target with another individual sa motorcycle. And then yun, nangyari na, pinutukan nila na-identify nila namukhaan nila si Sergeant Mariano, and then the encounter started. Bagamat tinamaan sa tiyan, sinabi ni Colonel Mulitas na mabilis itong nakaganti ng putok. Tinamaan ang angkas na si Kashmir Lajahazan Jalaw at bumagsak ito sa kalsada. Habang patuloy naman ang barilan sa pagitan ni Police Senior Master Sergeant Mariano at ang driver ng motorsiklo na si Tating. Parehong napatay sa operasyon ang dalawang suspect na kapwa pinaghahanap ng batas dahil sa kasong murder. Mayroon tayong warrants of arrest nila. Si Tating has two counts of murder in the city, and Kashmir has 1 count of murder also, and inaantay pa namin yung isa from Zamboanga del Norte. And as our intelligence packet dictates, they are also involved in illegal drugs in the city. Dagdag ni Colonel Mulitas, nasa maayos ng kondisyon si Mariano matapos ang 6 na oras na operasyon. Ipinagmalaki din ng Zamboanga Police ang pagiging asentado sa pagpapaputok ng baril ni Mariano. Mahusay talaga yung mga pulis natin sa Zamboanga City Police. We also make sure na meron kaming proficiency firearm shoot lagi. But really, at the end of the day, it was really his own, presence and his composure na talagang matibay yung loob niya to fight it out with the wanted persons na ito. And he's really one of our best shooters also in the city. Kaugnay nito, pinag-aaralan din aniya ng PNP ang pagbibigay ng spot promotion sa ipinakitang katapangan at gun proficiency ni Mariano. Well, our regional director, General Masauding, ordered already for the assistance for him to make sure that he is properly supported by the PNP, and we are looking hopefully for a spot promotion for him or a medal for him also. Samantala, imino-monitor din ng Zamboanga Police ang batang natamaan ng bala sa paa sa nangyaring putukan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin maipatutupad ng Toll Regulatory Board o TRB ang One Radio Frequency Identification o RFID at One Account sa North Luzon Expressway o NLEX at South Luzon Expressway o SLEX ngayong unang quarter ng taong 2025. Ayon sa TRB, marami pang kailangang pag-usapan at ayusin ang mga operator ng service provider ng electronic toll collection system na AutoSweep at EasyTrip bago pa masimulan ang implementasyon nito. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yun nga yung hinihintay din namin since less hassle kasi, especially kung na lang talaga, RFID sa lahat, north and south, para one-stop shop, one account, para isa lang talaga yung niloload. Mas maganda po pag isang card lang kasi pag dalawang card, yung isa nawawala eh. Hindi mo alam kung nasaan na yung isa. Tila naiinip na sa paghihintay sina Timothy at Jennifer Oico ng Marikina City kung kailan talaga ipatutupad ang One RFID, One Account sa North Luzon at South Luzon Expressways. Bukod sa kanila, nais rin ng mag-asawang Mietro at Eileen Hamli ng San Andres, Maynila na madali na ng mga service operator ng AutoSweep ang interoperability ng naturang expressways. Unified na yung RFID para hindi na dalawang card yung mini-maintain or tatlo or kung ilan man sila. Para lang, isang bayad, tapos kahit saan na yun, okay na. Sana i-implement na ASAP kasi very convenient pa talaga kung isa lang yung iisipin namin. Kasi for now, isipin pa namin ano yung load ng isa, ano yung load ng isa. Tapos, kumbaga, medyo time-consuming din siya for us. So, I'm sure very helpful sa aming lahat ng mga nagbabiyahe at
nag-drive para sa unified na RFI. Paliwanag ni Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board or TRB, gustuin man nila itong simulan ngayong first quarter ng 2025 ay hindi pa kakayanin. Paliwanag nito, marami pang kailangan na pag-usapan, pag-aralan at aayusin ang mga toll operators at service provider ng EasyTrip at AutoSweep bago ito ipatupad. Umapila naman ng dagdag na pasensya at paghihintay ang TRB para sa mga motoristang naghihintay na maipatupad ang interoperability sa mga expressway. Ongoing po yung project na yan. Katunayan, tuloy-tuloy po ang testing ng ating mga operators kung paano maging mas maayos ang pag-implement nitong project na to. Subalit hindi pa po natin mabibigay yung takdang petsa kung kailan ito ipapatupad sapagkat may mga bagay-bagay pa po na inaayos ito nga sa mga toll operators between amongst themselves sapagkat gusto ho nilang makasigurado na pagka ito'y pinatupad na ay hindi naman ho magkakaroon ng mas malaking problema ang ating mga motorista. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, sakaling maaproba na nga ang One RFID, One Account, ay posibleng ipatutupad na rin ang 100% RFID cashless transaction sa lahat ng mga toll plaza sa NLEX at SLEX. Darating po din po yung takdang panahon na mag-a-announce po tayo na may takdang petsa na tayong may bibigay na kung kailan yung 100% RFID ay ipapatupad po natin. At yan po, papaalam naman namin sa inyo. Kumpiyansa naman ang mag-asawang Timothy at Jennifer na magiging maayos at kumbinyente ang sistema kung may patutupad na rin ang 100% cashless transaction sa mga expressway. Pag naka-RFID na lahat, automatic yon, dadaan ka na lang, automatic na masisense ng machine, and then diretso na kaagad. Unlike pag may cash lane, hassle kasi, pipila pa. So ibang tao parang maghihintay pa, imbes na makapunta kaagad sila sa pupuntahan nila, magiging cause of delay pa. Mas maganda po na na lang cashless. Para po hindi din maabalang, mabilis ang proseso lahat. Kasi nagta-traffic siya eh. Samantala, sa nakalipas na holiday season, kakaunti lamang ang naging aberya sa RFID lane. Gaya ng hindi mabasa na sticker, kumpara sa cash lane na nagdulot ng mabigat na trapiko. Sa pagtaya ng TRB, nasa 96% ang nakapagpakabit na ng RFID na dumaan sa NLEX at tanging nasa 3.5% na lamang ang wala pa ring RFID. Nagpapamigay naman ang NLEX personnel ng mga flyers sa mga motorista sa Balintawak Toll Plaza kung saan nanghihikayat sila na magpakabit na at magpa-load para sa kanilang mabilis na biyahe sa kahabaan ng expressway. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpasok ng 2025, panibagong pag-asa pa rin ang tinitingnan ng ilang mga business owner maging ng mga bagong magtatayo nito. Subalit sa pagtatayo o pagpasok sa isang negosyo, may kinakailangang skills na dapat taglayin ayon sa isang entrepreneurial coach, lalo na sa mga nagpaplano ngayong pagpasok ng 2025. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Dahan-dahan muna kasi huwag silang biglang gusto silang pumasa sa isang negosyo pero hindi nakamatch yung skill nila sa negosyo na papasukin nila. May nararapat na taglaying skills o katangian ang isang individual na papasok sa isang negosyo. Binigyang diinigo negosyo founder and entrepreneurial advisor Joey Concepcion na dapat match ang skills sa pagbibusiness at hindi biglaan ang pagpasok dito kapag naisipan lamang. So importante yan, mentorship, kailangan ng isang mentor, kailangan may pera either sa savings niya or umutang sa bangko, and the most important is the market. So kung ang negosyo nila walang market, mali ang negosyo kasi mahina, walang ma-attract sa mga produkto nila, then hindi yan mag-succeed.
Dagdag pa ni Concepcion, ang pagbuo ng business ay nakaayon sa kung ano ang kakayahan, passion o kasanayan ng isang taong nagtatayo o pumapasok dito. Isa na nga rito si Mark Anthony, isang barista ng coffee shop sa Maginhawa Food Community sa Quezon City. Aniya, ang pagiging mahilig niya at ng mga kaibigan niyang owner sa kape ang isa sa mga rason sa pagbuo ng konsepto ng kanilang business. From scratch ay bumubuo sila ng sariling recipe sa kanilang titimpla na kape at iba pang inumin. Siyempre yung yung bagong concept and bagong coffee shop kami, gusto namin na mas makilala yung coffee na sinuserve namin. Gumawa kami ng mga drinks na different sa ibang shops. Ang Maginhawa Food Community ay dinarayo ng mga tao noon dahil sa kaliwat kanang mga kainan, maging sa malawak na pagpipilian ng mga restaurant, cafe at food stall. Subalit dulot ng pandemya, bumaba ang bilang ng mga tao na nagpupunta sa lugar maging sa kanilang shop. Kaya ang resulta, nagsara ang ilang mga stores at stalls. Habang ang ilan naman ay nagkaroon pa ng rebranding sa kanilang mga negosyo. Ayon kay Mark Anthony, dumating din sila sa puntong sumuko na lamang. Subalit ayon sa kanya, sa business hindi naman talaga laging panalo. Kaya sa pagpasok ng taong 2025, mas porsigido sila na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan, lalo na sa muling pagbangon at ituloy ang promosyon ng pagbabalik kasiglahan ng Maginhawa Food Community. Before pandemic, maraming tao dito. Ngayon parang syempre na naging closed nga yung Maginhawa sa public and marami ding nagsara dito na shops. Kasi wala nang taong medyo konti yung taong pupunta. Sana mas maging masigla pa dito sa Maginhawa, lalo na yung food community. Samantala sa naging panayam naman kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, binanggit niya ang mga skills na dapat i-assess ng isang tao sa pagtatayo ng business. Aniya, hindi lang galing, kundi skills ang dapat na hinahasa ng isang nag-iisip na mag-business. Maiging magsimula sa bahay at gamitin ng social media sa pagpapaandar ng negosyo. Or to those who don't have any capital pero magaling sila magsalita, mag-arte, then to become either a content creator or influencer. So sa pagiging content creator, kailangan very creative. So nakikita natin ang dami-dami dito na naging successful na. Dagdag ni Concepcion, magsasagawa ang Go Negosyo ng forum sa mga nagpaplano at nais na matuto hinggil sa mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng negosyo. All they need to do is when they see it in the newspaper and radio, the venues will be there. And most of the time, it's all in SM, no? So they should just go to SM. They can register. All the details are there. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bitbit ng 2025 ang mga hindi pa natatapos na kabi-kabilang issue ng 2024, lalo na pagdating sa politika. Kaya naman panawagan ng mga manggagawang Pilipino ang mas mapayapang gobyerno ngayong taon. Samantala, nangangamba naman ang ilang mga Pinoy sa mga problemang maaaring kaharapin ngayong 2025. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Sa mga nangyayari po sa gobyerno natin ngayon, hindi sila nagkakaintindihan kasi kanya-kanya po silang pananaw. At sa tingin ko rin po kasi dahil sa mga korupsyon na yung nangyayari sa atin ngayon. Iba't ibang usapin sa politika, yan ang mga tumatak na mga issue noong 2024 na nakabuntot pa rin ngayong taong 2025. Kaya naman panawagan sa gobyerno ng mga manggagawang Pilipino, gaya ni Mang Mauro na isang tricycle driver. Mas pagtuunan na lamang ng pansin ang mga usaping may kinalaman sa kapakanan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Mga nasa pamunuan, alisin na nila yung pag-aaway-away na yan. Focus sila sa magandang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Uunlad yung bansa natin. Ganito rin ang pananaw ni Ramon Fernandez, isang taxi driver. Aniya, bilang mga hinalal sa pwesto ng taong bayan, ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi dapat pairalin ang sariling interes kundi ang obligasyon sa bawat Pilipino. Hinalal sila ng tao
para makamta natin yung pag-unlad ng natin, bayan ba? Hindi yung pag nakaupo na, ayan, bangayan na, siraan na, laglagan na, hindi ganun. Kaalinsabay nito, nangangamba ang ilan sa mga problema na maaaring kaharapin sa taong ito. Yung nandito, ordinaryong tao, kagaya namin, ay naiiwanan kasi hindi nakapokus sa amin yung kung paano mapundad. Lalong-lalo na, laging nagtataas ng gasolina. Bababa ng kaunti, tapos tataas na naman. Si Mang Ramon, pangamba ang mas kumakaunting pasahero sa pagpapasada sa taxi, lalo na at may pinag-aaral pa siyang mga anak. Kami mga taxi driver, hirap din kami ngayon dahil nadagdagan kami ng mga motor taxi. Halos yung kinikita namin ngayon sapat-sapat lang, hindi nga halos Pagtaas naman ng bilihin ang pinoproblema ni Jairus. Sa kabila kasi ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto, hindi naman anya tumataas ang sahod ng mga Pilipino. Dahil nga sa hirap ng buhay ngayon wala nang masyadong makain yung mga tao ngayon dahil sa taas ng bilihin. Sa isinagawang survey ng Social Service Station o SWS nitong huling quarter ng 2024, napag-alaman na 90% ng higit 2,000 Pilipino ang haharapin na may pag-asa ang 2025. Ang resultang ito pinakamababa simula noong taong 2009. Bagamat nananatiling mataas ang bilang na ito, kapansin-pansin ang pag-angat sa 10% ng bilang ng mga may pangamba sa pagpasok ng taong 2025. Sa kabila nito, hindi naman nawawala ang magandang katangian ng mga Pinoy na pagiging positibo. Mga Pilipino kasi sanay naman po talaga sa hirap ng buhay yan talagang team participate lang talaga po yan kahit anong pagsubok na dumating sa mga Pilipino, ay nakaya rin nila yan May pangamba man sa kalagayan ng bansa o mga personal na suliranin, hindi may pagkakaila na babangon ang mga Pilipino anumang pagsubok ang kaharapin sa buhay. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panibagong innovation sa larangan ng pagsagip ng buhay ang inilunsad ng UNTV News and Rescue sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, na Chief at Founder ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita. Tinawag itong UNTV NAR First Responder o ang Motorcycle Ambulance Units na layong makaresponde agad sa isang aksidente o emergency kahit sa gitna ng matinding traffic sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Dito ma'am, masakit? Okay, 1, 2, 3. Sa UNTV News and Rescue kami, tutulungan ka namin. Malaki ang ginagampanang papel ng Emergency Medical Services o EMS sa panahon ng kalamidad o kapag may aksidente. Dito sa ating bansa, tinatayang may 35 fatal road crashes na nangyayari sa loob ng isang araw o mahigit 12,000 aksidente kada taon. Ayon ito sa pag-aaral ng United Nations Road Safety mula October 2021 hanggang October 2023. At karamihan ng sanhi ng kinamamatay ng mga individual na sangkot sa aksidente ay pagkaubos ng dugo dahil hindi agad nalalapatan ng pangunang lunas. Sa Pilipinas, may mga pagkakataong tumatagal ang pagresponde ng isang ambulance o rescue vehicle dahil na rin sa sari-saring kadahilanan, kagaya na lamang ng matinding trapiko lalo na sa Metro Manila. Sa ganito pong pagkakataon ay umiisip din tayo ng iba't ibang mga paraan. Papaanong higit nating mapabibilis ang ating mga pag-response. Inumpisahan natin ang inobasyon ng teknolohiya, pati na po ang paggamit ng mga rescue drones, pati na po yung paggamit ng iba't ibang mga kasangkapan para mas mapabilis ang ating pagre-responde doon sa mga nangyayaring aksidente o maaaring mga kalamidad kung saan kailangan po ng responde ng atin pong news and rescue. Kaya sa ganitong paraan, tayo po ay nag-iisip din pa ng kung paanong higit nating mapagbubuti yung atin pong mga ginagawa. Kaya sa ganito pong pangyayari, muli ang UNTV News and Rescue
ay ibig na makapagsagawa ng panibagong inobasyon. Kung paanong ibig na muli po na mapag-ibayo ng UNTV ang paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Muli po, tayo ay magsasagawa ng isang panibagong inobasyon sa larangan po ng News and Rescue. Kaya naman upang mas mapabilis ang pagtulong sa isang emergency situation, inilunsad ng UNTV News and Rescue ang pinakabagong inobasyon sa larangan ng News and Rescue sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. We are first responders, the first in the Philippines, the motorcycle ambulance of UNTV. We are UNTV, News and Rescue, first responders. Ang UNTV News and Rescue First Responders ay binubuo ng elite UNTV trained rescuers na kinabibilangan ng emergency medical responders, emergency medical technicians, registered nurse at trained din sa tamang paghandle at pagmamaneho ng motorsiklo. Gamit ang motorsiklo na espesyal na nakadisenyo para mapaglagyan ng rescue equipments, mas mabilis na mapupuntahan at matutulungan ang isang taong nasa bingit ng kamatayan. 5 motorcycle ambulance units ang inisyal na i-deploy sa Metro Manila kasabay ng pagpapalit ng taon at inaasahang masusundan pa sa ibang panig ng bansa. Magiging katuwang din ng first responder sa pagdadala ng mga ayuda at mga gamot na kung saan ay hindi aplikableng makadaan ang malalaking sasakyan. Marka na ng UNTV News and Rescue ang paglilingkod at serbisyo publiko na walang pinipiling lahi, kulay, reliyon o estado man sa buhay. Basta't kayang paglingkuran sa abot ng makakaya, dadamay kami sa mga nangangailangan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bago tayo magtapos, narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po sa inyong panunood at shout out kina Cherry Rodrich, Efren Luay Kaong, Chris Chan, Lilia Ladesma, Jessica Musni, Ezekiel Jr. Sandalo. Nais din nating batiin ng isang maligayang kaarawan si Janice Cablaida. Ang pagbati ay mula sa kanyang pamilya. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 25:23 na nagsasabi, "Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.